Naku mga kaibigan, may mga kwento talaga na hindi mo basta-basta matatanggap sa unang dinig. Yung tipong sa isang ordinaryong gabi sa Casa Real, sa koridor na tinatawag nilang Wall of Whispers, biglang may bumulong na hindi mo alam kung totoo o banta lang. Grabe, para may biglang ginaw na dumaan sa likod ko habang iniisip ko yung eksenong yun. Hindi ko alam kung bakit, pero ramdam ko na may mabigat na lihim na naghihintay na lumutang. Isang kwento ito nung nakaraan na ayaw manatiling nakabaon ng mga bulong na mas malakas pa sa sigaw. Tara mga besh, samahan niyo si Merchoy. Simulan na natin. Sa Casa Real Events Hall, sa corridor na tinatawag nilang Wall of Whispers, isang waiter ang nagyelo sa kinatatayuan. May something sa background ni Ate Vera. Bulong ng isang boses mula sa dulong bahagi, babae. Bago ang tono, hindi pa pamilyar si Rolly, 3 taon pa lang siyang waiter dito. Parang may tinatago, something from her previous job? Hala, talaga? Sagot ng isa pang boses. Si Manang Feli yun. Head florist. Boses pa lang alam na. Saan mo naman narinig yan? Ay nako, maliit lang ang industriya. May nakakaalam. At ako, alam ko. Bumilis ang tibok ng puso ni Rolly. Nanginginig ang kamay niyang may hawak na tray ng champagne flutes. Ang mga salamin sa koridor, 12 antigong salamin mula sa iba't ibang panahon ng Casa Real ay tila nakikinig din. Sa kakaibang architecture ng building, ang bulong sa dulo ay rinig na rinig sa kabilang dulo. Ang hindi alam ng bagong boses. Nasa koridor si Rolly at bukas ang tenga nito. Lumingon siya. Sa pinakadulong bahagi ng koridor, may 2 babaeng nakatayo. Ang isa, nakatalikod, si Manang Feli. Pero ang isa, nakita ni Rolly ang mukha nito sa salamin. Si Tessa Montano, ang bagong Associate Director for Events, nakangiti ito. Hindi yung klase ng ngiting masaya, yung ngiting may alam. Alam ni Rolly ang hindi alam ng bagong Associate Director. Sa Casa Real, ang mga pader ay may tainga, at ang mga salamin may memorya. Kinabukasan, Lunes ng umaga, nasa staff meeting si Vera De Castro nang maramdaman niyang may mali. At ito ang bago nating Associate Director for Events, si Miss Tessa Montano. Tumigil ang pag-inga ni Vera. Nakatayo si Tessa sa harap ng staff, nakasuot ng navy blue blazer, perla sa tenga, at niting pamilyar na pamilyar kay Vera. Ang niting nakita niya sa Makati. 8 taon na ang nakalilipas. Ang niting sumira sa kanyang pangalan, sa kanyang career, sa kanyang buong pagkatao. Magandang umaga po sa inyong lahat, sabi ni Tessa. Boses na parang pulot, matamis pero may lason. I'm looking forward to working with each and every one of you. Alam kong malaki ang sapatos na pupunuan ko, but I'm confident na magkakasundo tayong lahat. Nagpalakpakan ng staff. Si Vera, hindi. Tumingin si Tessa sa direksyon niya. Nagtama ang mga mata nila. At sa sandaling yon, alam ni Vera, hindi ito nagkataon. Walang aksidente sa industriyang ito. Bawat galaw ay may dahilan. Bawat transfer ay may agenda. At ang agenda ni Tessa, Vera, dear, boses ni Tessa pagkatapos ng meeting nang magkasalubong sila sa koridor patungo sa opisina nito. Or should I say, Veronica? Nanlamig ang kamay ni Vera sa hawak niyang event logbook, pero hindi niya ipinakita. 8 taon ng pagsasanay. 8 taon ng pagtatago, ng pagdodokumento, ng paghahanda para sa eksaktong sandaling ito. Vera na lang po, sabi niya, kalmado ang boses. Matagal ko nang hindi ginagamit ang Veronica. I know, muumiti si Tessa. I remember you from Makati, Veronica. Or should I say, Vera? Nice touch, changing your name. But we both know names don't change history, don't we? Anyway, I want to meet with you. Sa opisina ko, na yon, may pag-uusapan tayo. Tumango si Vera. Sige po, habang naglalakad sila sa corridor, ramdam ni Vera ang bigat ng mga salamin sa dingding, ang Wall of Whispers. Ilang beses na niyang ginamit ang corridor na ito para marinig ang mga bulong ng mga bride, ng mga supplier, ng mga boss.
Ngayon, iba na ang nakikinig. Na makapasok sila sa opisina ni Tessa, isinara nito ang pinto. "Nice office," sabi ni Vera. Tumingin sa paligid, dating opisina ito ni Mr. Reyes, ang dating associate director na nag-retire 3 buwan na ang nakalipas. Ngayon, iba na ang laman ng mesa, frame ng diploma, maliit na vase ng orchids, at larawan ni Tessa kasama ang si Don Enrique? Kailan pa sila nakakilala? "Salamat! Have a seat!" Umupo si Tessa sa likod ng mesa. "Coffee?" "Nakapagkape na po ako." "Ako rin. 4 cups today." Stressful ang transition. 4 na tasa. Pareho sila. Naisip ni Vera. Ang kaibahan lang, si Vera ay nagkakape dahil sa takot na hindi sapat ang ginagawa niya. Si Tessa? Dahil sa excitement sa susunod na pag-atake. "So," sabi ni Tessa, sumandal sa silya, 8 years. That's a long time to hide, Vera. At dito ka pa sa Casa Real nagtago. The most prestigious events venue in Bulacan. Impressive." "Hindi po ako nagtatago." "No?" Tumingin si Tessa sa kanya, may kung anong kislap sa mata. "Then why change your name? Why Vera De Castro instead of Veronica De Castro? Isang syllable lang naman ang binawas mo. Hindi ba parang tamat na pagtatago yon? Mas madali pong bigkasin ang Vera. Convenient." Sandaling katahimikan. Narinig ni Vera ang pagtiktak ng wall clock sa opisina. Isang lumang orasa na pag-aari pa ni Mr. Reyes. Hindi ito tinagal ni Tessa. Bakit? Dahil sentimental siya? O dahil hindi niya napansin? Napansin ni Vera ang lahat. "Alam mo, Vera, I didn't expect na dito kita makikita," sabi ni Tessa. Binasag ang katahimikan. "When I applied for this position, ang alam ko lang is maganda ang Casa Real. Good reputation, big clients, perfect for someone like me. Pero noong makita ko ang pangalan mo sa listahan ng employees, let's just say, nagulat ako." "Ganun po ba?" "And you know what I thought?" Sumandal si Tessa, mas malapit. "I thought, this is perfect. Kasi, Vera, we have history. And history can be very useful. Or very dangerous. Depende sa kung paano mo ito gagamitin." Tumingin si Vera sa mga mata ni Tessa. Walang takot, walang galit. "Ano pong ibig ninyong sabihin?" "Ibig kong sabihin, we can help each other. I'm new here. I need someone who knows the ins and outs of Casa Real. The clients, the staff, the..." Tumingin ito sa may wall of whispers. Secrets. "And you, Vera, you've been here for 8 years. You know everything." "At kapalit?" "Kapalit? Protection." Gumiti si Tessa. "Whatever happens sa Makati, walang nakakaalam dito. And as long as you help me settle in, I'll make sure it stays that way. You can keep your job, your reputation, your new name. Lahat. Basta tulungan mo ako." "At kung handy?" Tumawa si Tessa, ang klase ng tawang walang kasiyahan, puro sharp edges. "Then I might have to tell them the truth. Na ang senior events coordinator nila ay may history ng pagnanakaw. Na tinanggal siya sa Makati dahil sa missing jewelry. Na ang buong career niya ay binuo sa kasinungalingan. Hindi totoo yon." "I know." Tumigil ang tawa ni Tessa. "But here's the thing, Vera. Sino ang paniniwalaan nila? Ikaw? Na walang ebidensya? O ako? Ang associate director na may malinis na record at recommendation mula sa 5-star hotel?" Sa oras na iyon, may kung anong pumasok sa isip ni Vera, hindi galit, hindi takot, kundi kalinawan. Biglang-bigla, nakita niya ang buong larawan kung bakit nandito si Tessa, kung paano ito nakapasok sa Casa Real at kung ano ang kailangan nitong gawin para makuha ang susunod na posisyon. Ang GM position, nagbabakante sa susunod na taon at si Tessa bilang bagong associate director ang natural na kandidato, lalo na kung wala si Vera sa daan. Tumayo si Vera. Yun lang ang sinabi niya. Anong May client meeting pa po ako.
sa Penthouse Bridal Suite in 15 minutes. Kinuha ni Vera ang kanyang event logbook. If you need anything else, nandito lang po ang desk ko. Second floor. Vera. Huminto si Vera sa pinto, pero hindi lumingon. I'm not your enemy, sabi ni Tessa. I'm just someone who knows how to survive. And right now, survival means having each other. Think about my offer. Mag-iisip po ako. Lumabas si Vera. Sarado ang pinto sa likod niya at sa koridor. Sa ilalim ng mga salamin ng Wall of Whispers, huminga siya ng malalim. 4 na segundo ang itinagal ng paghingang yun. Matagal para sa isang taong sanay sa crisis, pero kailangan ng mga baga niya ang hangin. Kailangan ng utak niya ang oxygen. Hinga. Detalye. Isa-isa. Bulong niya sa sarili. Ang catchphrase na tanda na niya sa sarili, ang mga salitang paulit-ulit niyang sinasabi sa mga nagpapanik na bride, sa mga groom na biglang nagdadalawang isip, sa mga waiter na nanginginig ang kamay. Hindi tayo nagmamadali. Ang gulo. Tayo. Hindi. Naglakad siya papunta sa kanyang desk. Walang nagmamadali. Walang nagpapanik. Pero pag upo niya sa silya, agad niyang binuksan ang laptop. Nagbukas ng bagong dokumento. At sinimulang i-type ang lahat ng naalala niya mula sa meeting na yon, ang eksaktong mga salita ni Tessa. Ang mga tingin nito, ang presensya ng lumang wall clock. Ang larawan nito kasama si Don Enrique. Trust, bulong ni Vera habang nagtatype. But verify, lalo na kapag multo ng nakaraan ang kaharap mo. Nang gabi ring yun, sa isang industry networking event sa Quezon City, nakatayo si Vera sa gilid ng ballroom. Hindi siya ang tipo ng taong mahilig sa networking. Mas gusto niyang nasa likod ng entablado kaysa sa harap nito. Mas gusto niyang nag-aayos ng mga bulaklak kaysa nakikipag-usap sa mga taong may business card na handang iabot. Pero kailangan niyang makipag-usap sa mga tao. Kailangan niyang ipakita na normal ang lahat, na walang banta. Na ang senior events coordinator ng Casa Real ay narito para i-represent ang kumpanya. Veronica De Castro, boses mula sa likuran, lalaki, pamilyar, pero hindi niya agad ma-identify. Lumingon siya. Nakatayo roon si Benigno Villaraza III, si Benjo, ang CEO ng Villaraza Events Group, ang golden boy ng events industry, 3 international awards, branches sa Singapore at Dubai, at reputasyon bilang the gentleman CEO na hindi kailanman nakikipag-date sa empleyado o kliyente. Nakasuot ito ng itim na barong, walang necktie, at nakangiti ng bahagya, ang klase ng knitting hindi mo alam kung friendly o may ibig sabihin. Benjo? Sabi ni Vera. Nagulat pero hindi ipinapakita. Good evening. Good evening. Lumapit ito, may hawak na wine glass. Veronica De Castro, di ba? Or should I say, Vera? Vera na lang, parang mas madali. Tumango si Benjo. I've been watching you, Vera. Nanlamig ang kanyang kape. I mean, professionally, tagdat ni Benjo. Mabilis, na parang naramdaman ang pagbabago ng hangin. I've been following your events. The Platinum Wedding last December, the Senator's Daughter's debut, the anniversary ng Velarde Group. You're good. Really good. Kaya nga, I wanted to meet you. Huminga si Vera. Thank you, but that's not the only reason. Tumingin si Benjo sa kanya, at sa unang pagkakataon, nakita ni Vera ang kung ano sa mga mata nito. Hindi romantikong interest. Hindi professional admiration, kundi recognition. Recognition ng isang sugatan sa kapwa sugatan. May kailangan po ba kayo, Sir Benjo? Benjo na lang, sabi nito. Boses na mas tahimik na yon. And yes, may kailangan ako, but not here. Too many ears. Can we talk somewhere else? Coffee shop. After this event. My treat. Bakit ako? Tumingin si Benjo sa kanyang kape, sa kanyang kamay.
sa kung ano mga hindi niya mabasa. Because we have a common problem, sabi ni Benjo. And I think we can help each other. Alauna ng umaga, sa isang tahimik na coffee shop sa Timog, nakaupo si Vera sa tapat ni Benjo. 2 tasa ng kape sa mesa. Ang kanya, itim. Ang kay Benjo, may konting gatas. Malamig ang hangin sa loob, pero mas malamig ang pakiramdam ni Vera. Hindi dahil sa aircon, kundi dahil sa kung anumang sasabihin nito. I've been watching you for a long time, Vera. Simula ni Benjo, boses na mababa, halos bulong. I know what happened in Makati. I know what Tessa Montano did to you. The missing jewelry, the planted evidence, the CCTV footage that disappeared. Hindi sumagot si Vera. Hinintay lang niya ang susunod. The same thing happened to someone else. Patuloy ni Benjo, tumingin saglit sa bintana. My sister, Isabel. 5 years ago, siniraan siya ni Tessa. Professional incompetence daw. Blacklisted siya. After 2 years of depression, she took her own life. Bumigat ang hangin sa pagitan nila. Narinig ni Vera ang ugong ng refrigerator sa likod ng counter. Ang malayong busina sa labas. Lahat ng ingay na hindi nauugnay sa salitang kapatid. Kung kailangan mo ng reason para lumaban, ipapahiram ko sa iyo ang alaala ni Isabel. Sabi ni Benjo, nakatingin na ulit sa kanya. But I'm not here just for revenge. Vera, kailangan ko ng kakampi. Kung magtutulungan tayo, may laban tayo. At ano ang proposal ninyo? Tanong ni Vera, diretso, huminga ng malalim si Benjo. Inilapag ang kutsarita sa tabi ng tasa. Pagkatapos, tumingin siya kay Vera, hindi bilang CEO, hindi bilang estrange, kundi bilang taong handang sumugal. We need a reason to work together. A cover story that lets us meet constantly without suspicion. Saglit siyang tumigil. So, Vera, will you be my fake fiancé? Nang gabing yun, sa kanyang apartment sa Malolos, nakatayo si Vera sa harap ng maliit na altar sa sala. Kandila, rosaryo, larawan ng kanyang ama. Minsan, bulong niya sa dilim. Ang pinakamalaking kasinungalingan ang nagtuturo sa atin ng pinakamalaking katotohanan na karapat-dapat tayong mahalin kahit gaano pa karaming peking sing-sing ang sinuot natin. Pero hindi pa niya alam kung totoo yon. At sa kanyang maliit na notebook, ang notebook na puno ng worst-case scenarios, may bago siyang entry sa gabing ito. Option: fake engagement with Benjo Villarasa. Risk: madaling mabuko. Emotional toll: reputation damage kapag na-reveal. Benefit: access, protection, resources, and maybe justice. Deadline: 82 oras hanggang sa susunod na board meeting. If I'm going to do this, kailangan kong mag-decide by then. Isasara niya ang notebook, papatayin ang ilaw, at sa kanyang kama, sa dilim ng gabing, walang buwan, tititig si Vera de Castro sa kisame. Alam na sa oras na pumayag siya, wala nang atrasan. Ang dong lang, handa na ba siyang panindigan ang kasinungalingan para maabot ang katotohanan? Agad na sumabog ang palakpakan nang matapos ang introductory speech ni Benjo Villarasa. Ilang daang bisita, event planners, supplier, hotel executives, ang pumuno sa Grand Ballroom ng Manila Hotel na yung Martes ng gabi. Awards night ito ng Philippine Events Industry Association at si Benjo ang guest of honor. Nasa harapan si Vera de Castro, nakaupo sa mesa ng Casa Real, hawak ang programang halos malukot na sa kaba. Nakasuot siya ng simpleng sheath dress na navy blue, ang work armor niya, ika nga. Pero sa ilalim ng dress, pakiramdam niya hubad siya. Nang biglang tumingin si Benjo sa direksyon niya, "Ladies and gentlemen," sabi nito sa mikropono, "tonight, I'd like to take a moment to thank someone very special. She's the heart of every event I've admired for years. Could Vera de Castro please join me on stage?" Nag-init ang pisingi ni Vera. Narinig niya ang gulong ng mga kasamahan sa mesa. Si Manang Feli, si Chef Rene, mga taga-Casa Real na ngayon lang nakakita sa kanya sa ganitong sitwasyon. Hala, anong gagawin niya? Pero alam na niya ang script.
Ito na ang simula. Tumayo siya. Naglakad. Ang bawat hakbang, parang may bigat na pasan. Umakyat siya sa stage at sinalubong siya ni Benjo. Buo ang ngiti nito, pero sa mga mata, may kabaring hindi niya maitago. Humarap si Benjo sa audience. Alam kong hindi ito ang tamang venue, pero huminga ito ng malalim. Minsan, hindi mo na mapipigilan ang nararamdaman mo. At lumuhod. Nagtayuan ang balahibo ni Vera. Mula sa bulsa ng barong nito, inilabas ni Benjo ang maliit na velvet box. Binuksan at sumilay ang silver band na walang bato. 500 piso sa pawn shop sa Malolos. Simpleng-simple, walang design, wala ni isang brilyante. Si Vera mismo ang gumili nito kaninang umaga, matapos ang walang tulog na gabi. Ito na yung pinakamukhang totoo sa budget natin, sabi niya sa sarili habang binabayaran. Pero ngayon, sa ilalim ng spotlight, kumikinang ito na parang milyon ng halaga. Vera, sabi ni Benjo, mahina pero dinig ng lahat dahil sa mikropono. Will you marry me? 3 segundo. Ang tagal ng 3 segundo para sa isang babaeng laging may script. Pero ang script nila, sa shared Google Doc lang, hindi sa entablado, hindi sa harap ng 300 mata. 1 segundo, nakita niya ang sarili sa mga salamin sa dingding. Babaeng 8 taon nang nagtatago. Pangalawang segundo, naalala niya ang boses ni Tessa kanina sa opisina. Ang bantang, "History doesn't change." Pangatlong segundo, tumingin siya kay Benjo at sa wakas, naumiti. Yes. Sumabog ang palakpakan. Bulabog ng tuwa, may sumipol, may tumili. Lumapit si Benjo. Hinawakan ang kamay niyang nanginginig at sinuot ang singsing. Malamig ang metal, pero mas malamig ang bigat ng katotohanang nasimulan na nila ang larong ito habang nakayakap sa kanya si Benjo para sa photo op. Bulong nito sa tenga niya. Ang galing mo, ngayon, let's sell this. At niumiti si Vera. Pero sa loob, nagsisimula na siyang matakot. Kinaumagahan, sa isang tahimik na coffee shop sa Timog, nakatapat ang 2 laptop sa maliit na mesa, kape para kay Vera, mainit na tsokolate para kay Benjo. Bukas ang isang Google Doc na may pamagat na Love Story Bible, Confidential. So, sabi ni Benjo, nakasmirk, paano raw tayo nagkakilala? Kinuha ni Vera ang trackpad. Nag-scroll. Draft 1. Nag-meet tayo sa industry networking last month. Ikaw daw ang lumapit? Na-impress ka sa speech ko tungkol sa logistics ng platinum wedding? Masyadong boring. Humigop si Benjo ng tsokolate. Gawin nating mas dramatic. Paano kung nagkasalubong tayo sa isang event sa Tagaytay tapos na-spill ko yung red wine sa gown mo? Hindi ko sinusuot ang red, Benjo. Eh di white wine. Natawa siya. Sandali lang. Pero totoo. Pagkatapos, bumalik ang kaba. Tiningnan niya ang singsing sa daliri niya, ang silver band, nangingibabaw sa kanyang work-hardened na kamay. Ang dali pala magsinungaling, bulong niya. Nakakatakot. Sumeryoso si Benjo, isinara ang laptop. Vera, I'm not forcing you into this. Kung gusto mong itigil, sabihin mo lang. Umiling siya. Kailangan natin to. Kailangan ko to. Pero, tumingala siya sa kisame. Hindi ba tayo mahuhuli? Si Tessa, naghihinala na. Kanina sa Casa Real, may side comment siya na convenient daw yung engagement dahil kalaban kita. Perfect. Numisi si Benjo. That's exactly what we want. Hayaan natin siyang isiping may iba tayong agenda. Trade secrets, corporate spy. Habang busy siyang maghinala ng maling conspiracy, hindi niya mapapansin yung totoo. Anong totoo? Naisip ni Vera. Na gusto nating patunayan na manloloko siya? O na nagsisimula na akong magtiwala sa'yo? Binukas ulit ni Benjo ang laptop at nag-type, "Okay, ilagay na natin yung first date natin. Saglit lang para consistent. Then, tonight, I'll bring my IT guy.
Start na natin i-reconstruct yung digital trail ng mga peking dokumento ni Tessa. Wait! Pigil ni Vera. Bakit mo ba talaga ginagawa to? Alam kong tungkol kay Isabel. Pero, bakit sa akin? Para itong nasaktan, hayop, huminga si Benjo, sumandal sa upuan. Because you're the only one who's still standing after what she did. And because, kung kailangan mo ng sword, Vera, meron akong arsenal. Hindi ako knight in shining armor. Pero hindi rin ako yung tipong manonood lang habang inuulit ng kontrabida ang ginawa niya. Narinig ni Vera ang tilaok ng manok sa malayong kanto. Oh, malapit na mag-umaga. Anong oras na ba? Tumingin siya sa relos, 6:30. May meeting siya kay Tessa mamayang 8:00. Inabot niya ang kanyang kape. Nilagok. Sige, pero isa lang ang hihilingin ko. Ano? Huwag mo akong lolokohin, direkta. Katotohanang masakit, hindi kasi nungalingang maganda ang packaging. Ngumiti si Benjo. That's my Vera. At nagpatuloy silang magplano. 8:00 ng umaga, sa opisina ni Tessa Montaño, nakasabit ang ngiti ng pusa sa mukha ng bagong associate director. Congratulations, Vera dear. Nakatitig si Tessa sa kanya mula sa likod ng antigong desk. Engaged to the competition. How strategic. Sinaliw ni Vera ang titig. Salamat po. Pero sana lang, dagdag ni Tessa, sumandal. Hindi mo na isi-share ang mga trade secrets natin sa fiancé mo. That would be a violation of your contract. And you know what happens to people who violate contracts here, don't you? Wala po akong plano. Mabuti, tumayo si Tessa, lumapit sa bintana. You know, I was surprised. I didn't think Benjo Villaraza would be interested in someone like you. But then I realized, maybe he just wants a way inside Casa Real. A way to poach our clients. Humarap ito, may kislap sa mata. Don't be a pawn, Vera. Don't let him use you. Ganyan talaga si Tessa. Ibaliktad ang sitwasyon. Palabasing siya ang may malasakit. Alam na ni Vera ang modus. Kalmado lang siya. Salamat sa concern. Ma'am? Concern? I'm not concerned. Tumawa si Tessa. I'm just reminding you na kahit engaged ka na, dito ka pa rin nagkatrabaho. At ako, ang boss mo. So kung may masagap akong kahit anong kakaiba, kahit isang supplier na biglang lumipat, ikaw ang sisisihin ko. Tumango si Vera, paglabas niya ng opisina. Dumiretso siya sa desk, binuksan ng laptop, at nag-type, time, 8:17 a.m. Nag-issue si Tessa Montaño ng indirect threat tungkol sa trade secrets at sa fiancé niya. Pinahiwatig niya na anumang pagkawala ng kliyente ay isisisi sa akin. Suspicion of Benjo as competitor spy deliberately planted by her to isolate me. Risk, she will escalate after the next event. Huminga siya. Hinga. Detalye. Isa-isa. Maya-maya. Kumatok si Manang Feli sa cubicle. Ate Vera, yung platinum wedding mamaya, lahat ba ready na? Kinakabahan yung bride. Nag-text. Nakangiting tumayo si Vera. Ready na! Manang, don't worry. Pero sa loob, may kaba siyang hindi mawala. 6:00 ng gabi. Ang grand ballroom ng Casa Real ay puno ng bulaklak, mga ivory na rosas at puting orchid sa bawat mesa. Kasal ito ng anak ni Senator Rivera, isa sa pinakamalaking kliyente ng Casa Real. Naka-headset si Vera. Inaayos ang sequence ng entourage. Tinitignan ang bawat detalye. Chef, yung cake, ilalabas na po. Manang Feli, pakitingin yung centerpiece sa table 5. Parang tabingi. Lahat nasa ayos. Ilang sandali, nagsimula na ang reception. Abala si Vera sa pag-assist sa bride, sa pagbabantay ng oras, sa pag-smile sa mga bisita. Ngunit may napansin siya. Isang bagong waiter, hindi niya kilala, ang nagdadala ng tray ng champagne. Pero iba ang ruta. Dumaan ito sa hallway patungo sa locker area. Bakit? Hindi yon ang service corridor. Pagkalipas ng 15 minuto, tumakbo ang bride, si Ira Rivera, pababa ng stage. Hawak ang bridal pouch. Nawawala yung sing-sing.
Sigaw nito. The heirloom ring! Nasa bouquet pouch ko! Wala na! Bulong-bulungan. Sumugod si Vera. Ma'am, kalmahan lang po natin. Kailan niyo po huling nakita? Nung nasa photo booth kami. Inilagay ko sa table saglit. Meron dapat staff na magbabantay. Agad umandar ang radar ni Vera. Nakita niya si Tessa sa sulok. Nakikipag-usap sa bagong waiter, waiter na dumaan sa locker area. Naramdaman niya ang hiya na parang alone. Hindi lang sa bride, kundi sa buong staff. Lahat ng mata nasa kanya. Vera? Boses ni Don Enrique mula sa likod. May nagsabi nakita kang pumasok sa bride's lounge kanina bago ang reception. Totoo ba? Nanlamig siya. Wala siya roon. Pero alam niya ang laro. Sir, wala po akong kinuhang singsing. Pwede pong imbestigahan, CCTV, statements. Isa sa mga abay, kaibigan ng bride, ang sumingit. May nakapag-text sa akin, anonymous. Sabi si Ate Vera daw ang nakita nilang lumabas ng lounge, may hawak na maliit na pouch. Nakagulo. Nanginig si Vera. Pero hindi siya sumigaw. Direkta siyang tumingin kay Don Enrique. Don, sa 8 taon ko dito, alam niyong hindi ko gagawin yan. Pero kung yan ang gusto ng bride, papalitan niyo muna ako habang nag-iimbestiga. Proteksyon din ang Casa Real. Nagbuntong hininga si Don Enrique. Matanda na ito, pero matalim pa rin ang mata. Sige, pansamantala, administrative leave ka muna, Vera. Habang inaalam natin, so, suspindido po? Temporary, para sa investigasyon. Tumango si Vera. Hinubad ang headset, iniabot kay Manang Feli. Nang lumabas siya ng ballroom, maraming nakatitig. Ang ilan may awa, ang iba duda. Dinanan niya ang wall of whispers at sa isang salamin, nakita niya si Tessa, nakangiti. Kinagabihan sa maliit na apartment sa Malolos. Nakaupo si Vera sa tabi ng kanyang ina. Si Aling Coring, 67 anyos, nanonood ng TV na tila walang naiintindihan. Ma, simula ni Vera, mahina ang boses. Naalala niyo ba nung tinanggal ako sa Makati? Nung walang gustong tumanggap sa akin? Lumingon si Aling Coring, parang bata. Saan si Papa mo? Bakit gabi na? Wala pa siya. Naiiyak na si Vera, pero pinigilan niya. Pumikit siya. Wala na si Papa, but I need to tell you something. Something I've been carrying for 8 years. At doon, sa dilim ng sala, ikinuwento niya lahat. Ang pagnanakaw na hindi niya ginawa. Ang peking ebidensya, isang hikaw na biglang lumitaw sa locker niya. Ang CCTV footage na nawala. Si Tessa, nakatawa habang nagpapaalam si Vera sa hotel. At ang sumunod na 11 buwan, walang trabaho, walang tumatanggap, walang tiwala sa sarili. Ginawa ko ang pangalan ko, Vera na lang, kasi si Veronica, puno ng kahihiyan. Dito lang sa Casa Real, ako nagkaroon ng second chance. Pero ngayon, bumalik siya at sinusubukan niya ulit akong sirain. Tumingin siya sa kanyang ina. Tulala lang ito, ngunit may isang sandali. Isang sandaling kumislap ang mga mata nito. Anak, alam ko mabait ka. Kahit anong sabihin nila. Hindi sigurado si Vera kung demensya lang o totoong pag-alala. Pero sapat na yon. Pumasok siya sa kwarto. Umupo sa kama at kinuha ang maliit na notebook, ang kanyang worst case scenarios. Sa bagong pahina, sumulat siya. Worst case, suspension turns permanent. Tessa wins, history repeats. Pero kung hindi ako lalaban, talo na agad. Pinukas niya ang telepono, pinindot ang numero ni Benjo. Sagutin mo, bulong niya. Isang ring, 2, 3. Hello? Boses ni Benjo, puno ng antok pero alerto agad. Benjo! Huminga siya ng malalim. Full in. Anong unang hakbang? Sa kabilang linya, narinig niya ang marahang ngiti. Sabi ko sa'yo, may arsenal ako. Wait, kunin ko lang laptop. Bukas, simula na tayo. Pumikit si Vera. Ang singsing na silver band, nasa daliri niya pa rin.
Malamig pero ngayon, parang may init na rin. Hindi pa siya sigurado. Pero isang bagay ang alam niya. Hindi na siya tatakbo. Diyos ko, mga kaibigan, hanggang saan ba talaga aabot ang isang tao para lang mapanatili ang kapangyarihan? Hindi alam ni Mayor Joy kung matatawa o magagalit. Grabe, pati peking witness inimbento para idiin si Vera. Alam nyo, yung singsing na binili ni Vera sa sanglaan sa Malolos, 500 piso, walang bato, sa kulturang Pinoy, hindi yun mababa. May mga pagkakataon na mas mahalaga ang simpleng bagay kaysa sa mamahaling alahas, lalo na kung galing sa pinaghirapan. Ganyan ang realidad ng marami sa atin. Hindi lahat afford ang grand, pero yung intensyon, yun ang nagmamahal. Pero si Tessa? Grabe, wala siyang pinipiling paraan. Nag-imbento ng eksena, may peking waiter, anonymous text, lahat para idiin si Vera sa pagnanakaw ng heirloom ring ng bride. Gusto niyang matanggal si Vera sa Casa Real. At mas masahol pa, tuluyang sirain ang pagkatao nito. Nakakadiri. Kaya lalong humanga si Mayor Joy kay Vera. Sa gitna ng paninirang yon, hindi siya nagwala. Kinuha agad ang notebook. Isinulat ang worst case scenarios at tinawagan si Benjo. Yung sinabi niyang, I'm in, full in, grabing lakas ng loob, hindi na siya tatakbo. Kaso, mga besh, may kumakalat na blind item na sumisira sa tiwala ng Casa Real. At ang susi daw, nasa isang testigo at orihinal na CCTV footage. Mahahanap kaya nila yon bago maging permanente ang suspension? Ano sa tingin nyo? Sapat na ba ang tapang para labanan ang ganitong kalaban? O may kailangan pang patunayan? Tuloy-tuloy na natin. Dahil sa susunod na kabanata, mas titindi ang laban. 24 na oras simula nang suspindihin si Vera. Miyerkules ng umaga, alas 6:30. Sa isang maliit na conference room sa Villaraza Events Group building sa Ortigas, nakatutok si Vera sa laptop ni Benjo. Bukas ang kanilang love story Bible sa isang tab. Pero hindi yan ang pinag-uusapan nila. Metadata doesn't lie, sabi ni Benjo. Nakaupo sa tabi niya. Kahit gaano kagaling si Tessa magtago, may naiiwan siyang trail. Lalo na kung nagmamadali siya, nakatitig si Vera sa screen. Pinalaki ni Benjo ang isang email attachment, isang scanned document, isang incident report mula sa Makati Hotel, may petsang 1992. Ang problema, ang font na ginamit ay Calibri. Calibri wasn't released until 2007, sabi ni Vera. Mahina ang boses. I know because I was still using Times New Roman in 2006 for all my event briefs. Exactly, tumango si Benjo. Pineken niya ang dokumento, pero hindi niya naisip ang font. Sloppy. Desperate. Nag-scroll siya pababa. At ito pa, tingnan mo ang file properties. Date created March 15, 2000. Pero ang original document daw ay 1992. 8 years after the supposed incident. Naramdaman ni Vera ang pagbilis ng tibok ng puso niya. Hindi excitement. Hindi pa parang pag-asa na ayaw niyang maramdaman ng buo. So may ebidensya tayo na pinek niya ang documents? Marami. Binuksan ni Benjo ang isang folder sa desktop. Ito ang digital trail. 4 separate documents. Lahat may metadata inconsistencies. Plus, may 2 akong testigo. Huminto siya. Pero hindi ko pa sila nakakausap ng harapan. Kailangan kong lumipad. Saan? Cebu, Davao. Isang dating coordinator sa Cebu na siniraan ni Tessa noong 1996 at isang supplier sa Davao, 1998. Parehong modus, peking ebidensya, stolen items, blacklist. Tumingin si Benjo kay Vera. I'm flying out tonight. Babalik ako bukas ng umaga. Bukas? Napaayos ng upo si Vera. Benjo, wala na tayong oras. 34 na oras na lang bago ang Client Appreciation Night. Alam ko, kalmado ang boses ni Benjo. Kaya kailangan kong umalis ngayon. Ikaw, may ibang kailangan gawin. Ano? Huminga ng malalim si Benjo. May isang tao sa Makati.
dating security manager ng hotel, si Mr. Solano. Siya ang nag-hide ng original CCTV footage noong 1992. May lung cancer na siya ngayon. Nasa hospice siya sa San Juan. At handa na siyang magsalita. Nalamig ang kamay ni Vera. Paano mo nalaman? Matagal ko na siyang hinahanap. 2 years. Nung nalaman kong may cancer siya, kinausap ko ang pamilya niya. They convinced him to come clean. Tumigil si Benjo. But here's the thing. Ikaw ang kailangan niyang kausapin. Hindi ako. Ikaw. Bakit? Because he was part of what happened to you, Vera. He watched Tessa plant that earring in your locker. He deleted the footage. And he's been carrying that guilt for 8 years. He needs to apologize to you, not to me. Tumayo si Benjo at kinuha ang susi ng kotse. Pumunta ka sa kanya ngayon. The address is in your email. I'll text you when I land in Cebu. Tumingin si Vera sa singsing sa daliri niya. Ang silver band, kaninang umaga, bago umalis ng apartment, muntik na niya itong tanggalin. Pero hindi niya ginawa. Hindi pa. Benjo? Bakit mo ginagawa ang lahat ng to? Hindi lang ito tungkol sa akin at hindi lang ito tungkol kay Isabel. Huminto si Benjo sa pinto, nakatalikod. Ilang segundong katahimikan. Nung namatay si Isabel, simula niya, boses na mas mababa ngayon. Wala akong nagawa. Nakatanggap ako ng tawag. Sabi niya, "Kuya, pagod na ako." Wala nang naniniwala sa akin. At wala akong nasagot. Natahimik lang ako. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Humarap siya. At nakita ni Vera ang pamumula ng mga mata nito. Kaya ngayon, Vera, na yun, hindi ako papayag na wala akong magawa. Umalis si Benjo. Naiwan si Vera sa conference room. Nakatitig sa screen ng laptop sa mga peking dokumentong may Calibri font. 8 taon. 8 taon ng pagtatago, ng pagdodokumento, ng paghahanda para sa eksaktong sandaling ito. Hinga, bulong niya sa sarili. Detalye, isa-isa. Pero nanginginig ang kamay niya. 10:00 ng umaga, San Juan City. Isang maliit na hospice facility sa gilid ng kalsada. Hindi ospital, hindi nursing home. Isang lugar para sa mga taong naghihintay na lang. Bumukas ang pinto ng kwarto ni Mr. Solano. Nakaupo ang matanda sa tabi ng bintana. Nakasakbit ang oxygen tube sa ilong. Payat, maputla, pero gising at diretsyo ang tingin. "Mr. Solano?" Boses ni Vera, mahina. "Ako po si Vera de Castro." Hindi sumagot ang matanda. Ilang sandali, tumango ito. Alam ko kung sino ka." Humugot ng hininga, hirap. May kasamang tunog ng plema. Matagal nakitang hinihintay. Umupo si Vera sa silya sa tabi ng kama. Hindi niya alam kung anong sasabihin. Walang script para sa ganito. Sabi nila, handa na raw po kayo magsalita. Oo, tumikim ang matanda. Pero bago ang lahat, sorry. 8 taon nakitang dapat hinihinga ng tawad. 8 taon, yumuko ito. Nanginginig ang mga kamay. Ako ang nagtago ng CCTV footage noong 1992. Si Tessa Montano ang nag-utos sa akin. Binayaran niya ako. 20,000 pesos. Para lang burahin ang recording. Bakit? Diretso ni Vera. Kasi bago ako sa trabaho noon at si Tessa, maraming koneksyon. Natakot ako. Tumingala ang matanda, may luha sa mga mata. Pero yung footage, hindi ko binura. Itinago ko. Hindi ko alam kung bakit. Siguro, alam kong darating ang araw na to. Nagyelo si Vera. Nasa inyo pa ang footage? Tumango ang matanda. Inabot ang isang maliit na kahon mula sa bedside table. Isang lumang VHS tape, may label na CCTV, August 17, 1992, Locker Room B. Ito na ang huling linis ko ng konsensya, sabi ni Mr. Solano. Mahina ang boses. Sana, sapat na. Kinuha ni Vera ang tape.
Mabigat. Mas mabigat kasi sa inakala niya. Salamat, sabi niya. At yan lang. Lumabas siya ng kwarto. Sa hallway, sumandal siya sa pader. Huminga ng malalim. 4 na segundo. Ang VHS tape sa kamay niya, isang piraso ng nakaraan. Isang piraso ng katotohanan. Tumunog ang cellphone niya. Text mula kay Benjo. Landed in Cebu. Testigo number 1 confirmed. May documents siya. Original termination notice from Tessa. Pauwi na ako tonight. Ikaw? Nagreply si Vera. Nakuha ko ang CCTV footage. Original, 1992. 3 tuldok. Nagtype si Benjo. Grabe. Vera, we have everything. Pero hindi pa tapos ang araw. 1:00 ng hapon. Bumalik si Vera sa Casa Real. Hindi para magtrabaho, suspendido pa rin siya. Kundi para kausapin si Don Enrique. Kailangan niyang i-finalize ang client appreciation night. Ngunit pagpasok niya sa lobby, iba ang atmosphere. Tahimik. Masyadong tahimik. Ate Vera, si Manang Feli, tumatakbo palapit. Hawak ang cellphone. Nakita niyo na ba to? Isang article. Nakapost sa lifestyle blog pero nirepost na ng 3 major industry pages. Ang headline, Casa Real's top coordinator was fired for jewelry theft in Makati. Why is she still handling million-peso events? Blind item. Walang pangalan. Pero lahat ng detalye, 1992, Makati Hotel, jewelry theft, suspension, kumpleto. At sa comment section, may isang account na nagreply. I know her. Si Vera De Castro. Nanlamig ang buong katawan ni Vera. Grabe, Ate Vera, anong nangyayari? Nagpapanik si Manang Feli. May tumatawag na sa opisina. 2 clients ang nag-cancel ng booking nila for next month. At si Don Enrique, galit na galit. Tumingin si Vera sa hallway patungo sa executive office. Sa dulo, nakatayo si Tessa Montaño. Nakangiti. Hindi yung klase ng meeting masaya. Yung meeting may alam. Hinga! Bulong ni Vera. Pero hindi na gumagana. 3:00 ng hapon. Emergency board meeting. Nasa conference room ang board of directors. 5 miyembro, kasama si Don Enrique. Si Vera, nasa labas, naghihintay. Si Benjo, nasa Davao pa. Hindi makakauwi hanggang gabi. Pagbukas ng pinto, ang boses ni Don Enrique ang unang narinig ni Vera. Isang malaking kahihiyan sa pamilya Velarde. Sa 4 na henerasyon, ang pangalan namin ay hindi kailanman nabahira ng ganitong iskandalo. At ngayon, dahil sa isang empleyado, napapahamak ang buong Casa Real. Don Enrique? Boses ni Vera, kalmado kahit nanginginig ang loob. Pwede ko po bang malaman kung ano ang desisyon ng board? Tumahimik ang lahat. Humarap si Don Enrique. Mukhang pagod, pero matigas ang tingin. Vera, 8 taon kang bahagi ng pamilya ng Casa Real. Pero ang paratang na ito, hindi na namin pwedeng baliwalain. May mga kliyente kaming umaalis. May media involvement na... Ano po ang ibig ninyong sabihin? Kailangan naming pag-isipan ang permanenteng pagtatanggal sa'yo. Naramdaman ni Vera ang mundo na tila bumagsak sa kanyang balikat. 8 taon. 8 taon ng pagtatrabaho, ng pagpapakadalubhasa, ng pagmamahal sa Casa Real, at sa isang iglap, mawawala lahat. Pero, wala nang pero. Vera? Tumayo si Don Enrique. Kung wala kang maipapakitang ebidensya para linisin ang pangalan mo, sa Biyernes, sa araw ng Client Appreciation Night, ang huling araw mo na sa Casa Real. Paglabas ng conference room, dumiretso si Vera sa banyo. Walang tao. Isinara niya ang pinto. Sumandal sa dingding at doon, sa wakas, umiyak siya. Hindi iyang-iyak na may drama. Tahimik. Nangiinig ang balikat. Walang boses. Para lang may kung anong mabigat na sa wakas ay kumawala. History repeats. Tessa wins. Wala ka ng laban. Kinuha niya ang maliit na notebook mula sa bag. Ang notebook na puno ng worst case scenarios.
Binuksan ang bagong pahina at sumulat. Worst case, blind item leads to permanent dismissal. Tessa gets promoted. Benjo and I exposed. Everything lost. But then, naalala niya ang VHS tape sa bag niya, ang digital trail sa laptop ni Benjo, ang 2 testigo, ang mukha ni Mr. Solano, humihingi ng tawad, at ang boses ni Benjo. Kung kailangan mo ng sword, Vera, meron akong arsenal. Pinahid niya ang luha. Huminga ng malalim. Hinga, bulong niya. Detalye, isa-isa. Hindi tayo nagmamadali. Ang gulo, tayo, hindi. Tumayo siya. Tumingin sa salamin. Namumugto ang mga mata, pero diretso ang tingin. Kinuha niya ang cellphone. Tinawagan si Benjo. Hello? Sagot ni Benjo, halatang nag-aalala. Vera, nakita ko ang article. I'm so sorry. Benjo. Putol niya. The client appreciation night, we're not canceling it. Katahimikan sa kabilang linya. What do you mean? We're making it our stage. Vera, 34 hours. Iyan ang natitira natin. Kaya natin to, kaya ko to. Huminga siya. Pero kailangan kita. Kailangan ko ang arsenal mo. At kailangan kong malaman, totoo ba ang lahat ng to? O bahagi lang ito ng script? Mahaba ang katahimikan. Pagkatapos, boses ni Benjo, mababa at seryoso. I'm on my way back to Manila. Meet me at my office tonight. At Vera? Sa loob ng 2 buwan, naging manliligaw ng katotohanan ang isang pekeng engagement tuwing Yernes. Nagkikita sila ni Benjo sa coffee shop sa Ortigas. Wedding planning meeting, iyon ang nakasulat sa kanilang shared calendar. Pero sa totoo, nagbubuklat sila ng digital trail ng mga kasinungalingan ni Tessa. Kalibri, sabi ni Vera minsan. Tinuturo ang isang dokumento noong 1992. Pinek niya, tumango si Benjo. Sloppy. Naging routine nila. Metadata, timestamps, inconsistencies. Minsan, lumipat si Benjo patungong Cebu sa maliit na opisina ng isang dating coordinator na rinig ni Vera ang boses ni Lisa sa speakerphone. Binayaran niya ang manager para sabihin nagnakaw ako. 8 taon ako nawala ng trabaho. Umiiyak si Lisa. Sabi ni Benjo, handa ka bang magsalita sa tamang panahon? Oo, para sa sarili ko at para sa mga susunod. Sa Davao naman, isang supplier na si Mang Tony may hawak na kontrata. Ito ang orihinal na termination notice, pirmado ni Tessa. Kahit anong gawin niya, hindi niya ito mabubura. Kinuha ni Benjo ang dokumento at nagpasalamat. At isang gabi, matapos ang mahabang meeting sa rooftop ng opisina ni Benjo sa Ortigas, tumahimik sila. Lungsod sa ibaba, ilaw na sumasayaw, biglang hinawakan ni Benjo ang kamay ni Vera. You're not just my partner in this, Vera. You're my sister's second chance. Narinig niya ang sakit sa boses nito. Si Isabel, hindi na kinaya ang pagkawasak ng pangalan. Bago siya makapagsalita, hinalikan siya nito. Malambot, mabagal, puno ng pangunawa. Matapos ang halik, hinugot ni Vera ang singsing na peking engagement ring. Tinanggal niya ito. Ayoko ng peke. Benjo? Tumingin si Benjo sa kanya at may kinuha mula sa bulsa. Isang maliit na kahon. Isang simpleng silver band. Matagal ko na itong dala. Hindi ko alam kung kailan ko ibibigay. Pero ngayon, alam ko na. It's real. Lahat ng to. Hindi na script. Si Vera. Mula sa tahimik na pag-iyak sa banyo hanggang sa tawa kay Benjo, doon nag-ibang ihip ng hangin. Pinili niyang hindi magpatalo. Si Marejoy, nung nasa corporate pa sa Makati, may isang proyekto ring sinira ng ingit at sa kanya isinisisi. Gabi-gabi ring luha sa parking. Pero isang umaga, naglabas ng email trail at hinarap ang boss. Hindi madali, pero natutunan ni Mayor Joy na hindi sapat ang luha. Kailangan ng plano. At itong si Tessa, grabe, walang pinipiling paraan. Blind item. Paninira sa media.
Lahat ginawa para sirain si Vera. Nakakadiri ang tapang ng babaeng yon. Pero saludo si Mare Joy kina Vera at Benjo. Pinunasan ni Vera ang luha, hinawakan ang VHS tape, at ginawang entablado ang Client Appreciation Night. At si Benjo, yung binitawan niyang I'm on my way back to Manila, parang sundalong handang sumugod. At yung rooftop, yung sinabi niyang totoo na ang lahat, nakakakalig. Mula sa peking engagement, naging tunay na pag-ibig. Ngayon, ilang oras na lang bago ang gabing yun. Paano nga ba nila ilalatag ang CCTV, mga testigo, at digital trail nang hindi mabuko ni Tessa? Diretso na natin sa susunod. Handa na ba kayong panuorin ang pagbagsak ng kasinungalingan? Nakaupo si Vera sa likod ng entablado. Nakasandal ang ulo sa malamig na pader ng ballroom. 15 oras na lang. 15 oras bago ang gabing magpapasya ng lahat. Ramdam niya ang bigat ng silver band sa kaliwang kamay niya. Agsingsing na ibinigay ni Benjo sa rooftop. Ang singsing na may nakaukit na hindi na white lie. Ilang linggo na niya itong suot at sa bawat araw, unti-unting nawala ang pakiramdam na prop ito. Ngayon, parte na ito ng kanyang kamay, parte na ng kanyang pagkatao. Vera, boses ni Benjo mula sa pintuan. Nakasuot ito ng itim na barong. Hawak ang isang laptop bag. The AV team is ready. Na-test na namin yung presentation. Everything's in place. Tumango siya, pero hindi pa rin bumangon. Lumapit si Benjo. Umupo sa tabi niya sa sahig. Hindi ito nagsalita. Hinayaan lang ang katahimikan sa pagitan nila. Kinakabahan ako, sabi ni Vera, mahina. Hindi dahil sa exposure, hindi dahil kay Tessa, kundi dahil pagkatapos nito, tapos na. 8 taon ang buhay ko dito. At ngayong gabi, iiwan ko na. Hindi mo kailangang umalis, Vera. Kailangan, tumingin siya sa kanya. I'm not leaving because I'm defeated. Benjo. I'm leaving because I'm finally free. Pero nakakatakot pa rin. Hindi ko alam kung ano ang susunod. Hinawakan ni Benjo ang kamay niya. Kung ano ang susunod, hindi mo kailangang malaman ngayon. Ang kailangan mo lang malaman, nandito ako. After this, after everything, nandito ako. Tumango siya. Huminga ng malalim. Hinga, detalye, isa-isa. Ngumiti si Benjo. Hindi tayo nagmamadali. Ang gulo. Oo, tayo hindi. Natawa siya ng mahina. Ginamit mo yung catchphrase ko? Pinag-aralan ko. Tumayo si Benjo. Inalalayan siyang tumayo. Halika na, may mga bisitang darating at may isang associate director na kailangan nating bigyan ng front row seat. Pagsapit ng 6:00 ng gabi, unti-unting napuno ang grand ballroom ng Casa Real. 150 bisita. Mga major clients, industry partners, miyembro ng media, at ang buong board of directors. Ang entablado ay pinalamutian ng mga puting rosas at ivory na hull, ang signature aesthetic ng Casa Real. Sa gitna, isang malaking screen ang nakasabit, kasalukuyang nagpapakita ng logo ng kumpanya. Nasa dulong mesa si Tessa Montaño, nakasuot ng pulang gown, may hawak na wine glass. Nakangiti ito, ang ngiting may alam, ang ngiting puno ng kumpiyansa. Katabi niya si Don Enrique Velarde, tahimik na nagmamasid sa paligid. Sa likod ng entablado, hinawakan ni Vera ang mikropono. Nanginginig ang kamay niya, pero pinilit niyang huminga ng malalim. Ready ka na? Tanong ni Benjo, nasa tabi niya. Ready na. Humarap siya sa technician. Simulan na natin. Naglakad siya papunta sa entablado. Nang tumapak siya sa ilalim ng spotlight, tumahimik ang ballroom. Magandang gabi po sa inyong lahat. Narinig niya ang sariling boses. Kalmado, matatag. Kung may kaba man siya, hindi ito lumabas. Sa loob ng 8 taon, ang Casa Real ang naging tahanan ko. Dito ako binigyan ng pagkakataon nung wala ng ibang tumatanggap sa akin.
Dito ko nakilala ang pinakamagagaling na katrabaho, ang pinakamatatapat na kliyente, at ang pamilyang Velarde na nagtiwala sa akin kahit noong sarili ko. Hindi ko na kayang pagkatiwalaan. Tumingin siya kay Don Enrique. Nakita niya ang pagkunot ng nonito. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagtataka. Saan patungo ang speech na ito? Ngayong gabi, bago ko tapusin ang aking pananatili dito, nais ko magbigay ng isang maliit na tribute, isang pagpupugay sa integridad ng Casa Real at sa lahat ng babaeng nanahimik ng napakatagal. Tumingin siya sa technician. Tumango ito. Nagdilim ang ballroom at sa screen, nagsimulang mag-play ang audio-visual presentation. To all the women who were silenced, your truth will always find its voice. Iyon ang unang linyang lumabas sa screen, nakasulat sa ivory background, sinabayan ng instrumental na piyesa ng Moon River, ang paboritong kanta ng ama ni Vera. Pagkatapos, sunod-sunod na lumabas ang ebidensya. Unang lumabas ang 4 na dokumentong may metadata inconsistencies, ang Calibri font na wala pa noong 1992, ang date created na 2000 para sa orihinal na dokumento ng 1992. Ang bawat inconsistency ay naka-highlight sa pula. May paliwanag sa gilid. Ang font na ito ay inilabas noong 2007. Ang dokumentong ito ay gawa-gawa lamang. Sunod na lumabas ang testimony anong 2 testigo. Si Lisa mula sa Cebu, isang dating coordinator na siniraan ni Tessa noong 1996, at si Mang Tony mula sa Davao, isang supplier na tinanggal dahil sa peking akusasyon noong 1998. Ang kanilang mga mukha ay nasa screen. Naka-record ang kanilang mga boses. Binayaran niya ang manager para sabihing nagnakaw ako, sabi ni Lisa sa recording, umiiyak. 8 taon akong nawala ng trabaho. 8 taon akong nanahimik. Pero ngayon, handa na akong magsalita. Ito ang orihinal na termination notice, sabi ni Mang Tony. Hawak ang dokumento. Pirmado ni Tessa Montaño. Kahit anong gawin niya, hindi niya ito mabubura. Nagtayon ang balahibo ng mga bisita. May bulong-gulungan sa audience. Tumingin si Vera kay Tessa. Nakita niya ang pagbabago ng mukha nito. Mula sa kumpiyansa, patungo sa gulat, at sa wakas. Takot, at ang huling ebidensya, ang original CCTV footage mula Agosto 17, 1992. Lumabas ito sa screen, grainy at luma, pero malinaw ang itsura ng locker room. Ang itsura ng isang babaeng pumasok sa locker ni Vera at naglagay ng hikaw sa loob. Ang babaeng iyon ay si Tessa Montano. Tumigil ang musika, nagliwanag ang ballroom. Nakatayo si Vera sa entablado, tahimik, at saka nagsalita siya. Ang babaeng nakita ninyo sa screen ay si Tessa Montano, ang ating Associate Director for Events, at ang taong sumira sa akin 8 taon na ang nakararaan. Tumingin siya kay Tessa. Pumutla ito, nanginginig ang kamay, pero hindi makatayo. Nakapako ito sa upuan. Pero hindi ito tungkol sa kanya, patuloy ni Vera. Hindi ako nandito para mag-akusa. Hindi ako nandito para maghigante. Nandito ako para sabihin ang katotohanan at para sa wakas, pakawalan ang kahihiyang hindi ko naman dapat pinasan. Huminga siya ng malalim. Tumingin sa audience. Tumingin kay Benjo na nakatayo sa gilid ng entablado, tahimik na sumusuporta. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagdating sa aming engagement party. Ngunit may isang katotohanan na kailangan kong aminin. Ang engagement na ito ay isang white lie. Isang kasinungalingang ginawa namin upang maabot ang katotohanan. Nagulat ang audience. May mga napaubo, may mga nagbulungan, pero hindi galit ang reaksyon. Nakikinig sila. Pero sa proseso ng paggawa ng kasinungalingang ito, may isang bagay na naging totoo. At yon ay ang aking nararamdaman para kay Benjo Villaraza. Tumingin siya sa kanya. Nakita niya ang ngiti nito. Agniting hindi na peke, hindi na scripted. Minsan, ang pinakamalaking kasinungalingan ang nagtuturo sa atin ng pinakamalaking katotohanan. Nakarapat dapat tayong mahalin.
Kahit gaano pa karaming peking singsing ang sinuot natin. Tumaas ang kamay niya. Ipinakita ang silver band sa kanyang daliri. Ang simpleng singsing na walang bato, singsing na nagsimula bilang 500 pisong prop, at ngayon ay simbolo na ng isang bagay na tunay. Hindi ko na ito tatanggalin. Dahil para sa akin, ito ang patunay na kaya akong pumili, kaya akong magtiwala, at kaya akong mahalin ng totoo. Kahit natakot akong gawin yon sa loob ng napakatagal na panahon. Tumahimik ang ballroom at saka dahan-dahan may pumalakpak. Si Don Enrique, tumayo ang matanda, nakataas ang 2 kamay, pumapalakpak at isa-isa. Sumunod ang iba, mga kliyente, mga supplier, mga miyembro ng board. Hindi palakpakan ng tuwa, kundi palakpakan ng respeto, ng pagkilala sa katotohanan. Hindi na nakatiis si Tessa. Tumayo ito, nagmamadaling lumabas ng ballroom, pero sinalubong siya ng 2 security guard sa pintuan. Hindi siya aarestuhin na yung gabi, pero ang ebidensya ay naibigay na sa media at sa mga autoridad. Ang kanyang pagbagsak ay sisimulan na. Bumaba si Vera sa entablado. Lumapit siya kay Don Enrique. Iniabot ang isang sobre. Ang resignation letter ko po, Don Enrique. Kinuha ito ng matanda. Tiningnan siya ng matagal. Hindi mo kailangang gawin ito, Vera. Nilinis mo ang pangalan ng Casa Real. You've more than proven your worth. Alam ko po, pero kailangan ko na ring palayain ang sarili ko. Nuumiti siya. Salamat sa 8 taon ng tiwala. Sana'y sapat na ang paglilinis ko sa pangalan ng Casa Real bilang bayad sa utang na loob ko sa inyo. May luha sa mga mata ni Don Enrique. Tumango ito. More than enough, Vera. You've restored our honor. At kahit kailan, bukas ang Casa Real para sa'yo. Lumabas si Vera ng ballroom. Sa labas, sinalubong siya ng malamig na hangin ng gabi. Naglakad siya papunta sa hardin, sa ilalim ng 80 taong gulang na puno ng akasya, ang akasya ng mga pangako. Nandun si Benjo, naghihintay. Ang galing mo, sabi nito, nakangiti. I'm so proud of you. Huminto si Vera sa harap niya. Tapos na. After 8 years, tapos na. Anong susunod? Hindi niya alam ang sagot. Pero sa unang pagkakataon sa loob ng 8 taon, hindi yon nakakatakot. Hindi ko alam, sabi niya, tapat. Pero alam kong hindi ako mag-isa. At sapat na yon. Hinawakan ni Benjo ang kamay niya. Tumingin sila sa mga lasong nakasabit sa mga sanga ng akasya. Bawat laso ay kumakatawan sa isang pangako. Isang kasal, isang bagong simula. Alam mo, sabi ni Benjo, noong unang kita ko sayo, ang iniisip ko lang ay kung paano kita magiging kakampi laban kay Tessa. Hindi ko inakalang na na ikaw pala ang magiging dahilan para maniwala ulit ako. Na may saysay pa ang pagmamahal, na may saysay pa ang pag-asa. Tumingin si Vera sa kanya. Sa dilim ng gabi, sa ilalim ng mga bituin, nakita niya ang lalaking hindi lang kakampi, kundi ang lalaking pinili niyang mahalin. Salamat, sabi niya, sa arsenal mo at sa puso mo. Hinalikan siya ni Benjo sa noo, malambot, mabagal, puno ng pangunawa. At sabay silang naglakad palayo sa Casa Real, malayo sa aninong nakaraan, malayo sa wall of whispers, malayo sa lahat ng kasinungalingan. Hindi na sila tumatakbo, hindi na sila nagtatago, malaya na sila. At sa wakas, totoo na ang lahat. Naku mga kaibigan, ganito pala yung pakiramdam ng totoong paglaya. Si Vera, mula sa tahimik na pag-iyak sa banyo, hanggang sa paglalakad na hindi na tumatakbo. Doon natin nakita kung gaano kahirap bitawan ang mga kasinungaling ang binuo mo para lang protektahan ang sarili. Pero nung hinayaan na niya si Benjo na makita ang lahat, yung arsenal, yung puso, yung totoo, doon siya napalaya. Grabe, alam niyo ba, minsan nakala natin ang pagtitiis ay tungkol sa kung gaano tayo katagal na tahimik. Pero yung totoo,
Ang pagtitiis ay tungkol sa kung kailan tayo handang magsalita. Hindi kailangan lahat ng sakit mo ay maging scream. Minsan sapat na yung isang salamat na sinabi ng taong pinili kang makita. Kaya kung nagustuhan nyo ang kwento ni Vera at Benjo, i-like na mga besh para makarating sa iba. At kung may sarili kayong kwento ng paglaya, mag-comment. Baka maging susunod na inspirasyon natin. Hanggang sa muli, mga kaibigan, alagaan nyo ang mga pusong pinili ninyo.